sama-sama po natin kunin ang ating Biblia. Yan, buksan po natin ito sa Joshua chapter 1, verse 8 to 9. Joshua chapter 1, verse 8 to 9. Sabi po dito, huwag mong kaligtaang basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Verse 9, tandaan mo ang ibinilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Praise the Lord. Ito po ang salita ng ating Panginoon. So very ordinary, nothing special on my home. Oh, I have never walked on water, and I have never calmed a storm. Sometimes I'm hiding away from the madness around me, like a child who's afraid of the dark. But when I call on Jesus, all things are possible. I can mount on wings like eagles and soar. When I call on Jesus, mountains are gonna fall. 'Cause he'll move heaven and earth to come rescue me
Minsan pa, let us give our very blessed clap para sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon, ibigay natin ang the best facts niya. I'm so excited to experience the move of God because Him, the victory continues. Amen? Glory to God in the highest. Takpahan natin ng Diyos. Allow me to read in this English translation, yung salita ng Panginoon nating binasa kanina sa scripture. Sabi nga po, this the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be pretend, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Manalangin tayo, Lord. This promises, Panginoon, continues. As our team, Panginoon, Lord God, na patuloy namin pinanghahawakan. Patuloy kang kumikilos. Patuloy kang nagpapakita ng pagtatagumpay sa mga anak mo. Salamat dahil ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pagtatagumpay. Lord, salamat dahil patuloy kang sumasama sa mga anak mo. At Lord God, bago kami mag-start, Panginoon, sa aming gawain ito, Lord, may we ask your move. Dinadalangin namin ang iyong pagsama, ang pagpapagitna, Lord God, sa aming araw nito, Lord God. Before we worship you, Lord God, Lord, please, allow us to experience your power, Panginoon. Bagamat hindi kami magkakasama ngayon, Lord God, bagamat we will celebrate this 15th year anniversary, Panginoon, sa aming LJC San Juan, Lord. Kaya mo, Panginoon, mag-penetrate ang iyong banal na ito saan man kami naroon, Lord God. Use this technology, Panginoon. Gusto nga magkaroon kami ng pagkakaisa to celebrate your goodness and faithfulness, Panginoon, sa loob ng 13 taon na pag-iingat mo at pagbibigay pa ng pagtatagumpay sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka maramot na Diyos, patuloy na nag-iingat, na patuloy na nagbibigay ng victory, Panginoon, Lord God, in every aspect, Lord God, especially, Panginoon, sa iyong mga anak na umaasang lagi, Panginoon, sa pagtatagumpay na inalaan mo sa kanya, Lord. As we celebrate, Panginoon, Lord God, our 13th year LJC anniversary, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord, marami ka pang i-reveal, marami ka pang ibibigay na digmaan, pero sa amin, Panginoon, na ang digmaan ito ay sa'yo. Kaya walang hindi kami mapagtatagumpang digmaan, Lord God, sapagkat lahat ng digmaan ay tatapos mo. Salamat, Panginoon, dahil binigay mo na sa aming mga kamay ang pagtatagumpay. Kailangan namin manatili, Panginoon, lagi sa iyong presensya. Kailangan lang lagi namin manatili sa iyong lakas at ang iyong pangungusap ang siyang lagi namin pakikinggan, Lord God, sa aming buhay, Lord God. Wherever we go, Lord God, we will ask your divine presence, Lord God. Divine wisdom, Lord God, na siyang laging tutulong sa ating Panginoon. Sige, Lord God, mararamdaman namin at lagi namin mararanasan ng tagumpay. Salamat, Panginoon, sa magbabahagi ng iyong salita mamaya, Lord God. I-ready niyo na po ang aming mga puso at isipan, Lord. I-ready niyo na po, Panginoon, Lord God, ang aming tenga, Lord God. Open our spiritual eyes and open our spiritual ears, Panginoon, nang sige, hindi kami mahihirapan na tumanggap ng mga pagkukorek, Lord God. Hindi kami mahihirapan, Lord God, tumanggap higit sa lahat ng pagpapalang nagmumula sa iyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, nang siya magbabahagi ng iyong salita. At kaya ang Panginoon, Lord God, in every words na siyang ibibitaw niya, Panginoon, Lord God, sa amin mamaya, ito itimo sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng magiging bahagi, Lord God, ng programang ito, Lord. Pagpapalain niyo po sila, you will anoint their mouth, Panginoon, Lord God, and sa iyon, everything will be prosperous, Lord God. Ang lahat ng aming gagawin ay magiging matagumpay. Salamat, Panginoon, sa ilang pagtatagal. Tanggapin mo ang lahat ng pagdadakila, pagluluwalhati, sa matamis, makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsinang purihin ng Diyos. Praise the Lord. Maaari na po tayong makakaupo. At welcome to the 13th year anniversary ng LJC San Juan City. So, tayo po ngayon ay nagdiriwang at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa loob ng 13 taon ay iningatan at sinamahan niya tayo
sa gawain sa San Juan City. At naniniwala ko na ang bawat pamilya na dito ay nagiging bahagi ay patuloy nakakalingain ng Panginoon, patuloy silang pangungunahan ng kanyang banal na Espiritu, patuloy po silang bibigyan ng Diyos ng kalakasan at pagtatagumpay. Sa kabila ng mga dumarating sa ating pagsubok, kaya ng pandemyang ito, ay hindi mapipigilan ang pagnanais ng bawat isang pamilya na maglingkod at magpuri sa Diyos. Amen. Praise God. At palakpakan po natin ang Panginoon, purihin ang kanyang dakilang pangalan. Nais ko pong pasalamatan ang bawat pamilya na walang sawang sumusuporta sa gawain po ng Lord Jesus Christ, the True God and Eternal Life Fellowship dito sa San Juan City. Unang-una sa lahat, syempre, palakpakan po natin ang Jokino family. Salamat po kay Ninang Ines, kay Sister Len, kay Sister Lori at sa lahat ng bumubuo ng Jokino family. Palakpakan din po natin ang Jokino Palmes family. Yan. So, syempre kasama na rin po ang De Los Reyes family, no? Si Nanay Beng, si Kuya George, ang ating youth coordinator. Praise God. At ang yung aking classmate diyan, si Bilano family, no? Si Regina. At syempre pasalamatan din natin ang ating pong Brother Reb Santiago. Yan, palakpakan po natin. Okay, bagamat malayo pero patuloy na sumusuporta. Palakpakan po natin Billion family. Yan. Sabihin nga natin, praise the Lord. Yan, at may nakalimutan pa ako. Remind nyo nga ako kung meron pa akong nakakalimutan na banggitin. Praise God. So, sino pa? Yung pamilya po ni Nanay Sara. No? Palakpakan po natin ang pamilya ni Nanay Sara na nung wala pang pandemya, nabibisita namin sila no? Doon sa kanilang tahanan. Pero noong nagkaroon po ng problema, ay hindi na po kami nakakapunta roon. Siyempre, iniisip natin yung kalagayan po ni Nanay Sara at ang kanya pong kalusugan, no? Ayaw po natin na malagay yon sa peligro. At marami pa pong mga kapatiran natin na tumutulong. Yung children ministry natin sa San Juan, malago po yun. No? At yun po ay pinangangasiwaan ngayon ng youth ministry, no? Sa pangunguna ni Kuya George. At siya po ay gumagawa ng mga iba't ibang hakbang upang ang gawain doon ay sa children ministry ay hindi po na stagnant, no? Tinitingnan niya na meron pong monitoring, meron pong follow-up doon sa mga batang nasa ating pong pangangalaga. So, purihin ng Diyos at welcome po bawat isa sa atin. Kayong naririto sa Muntalban, nasa Bulacan, no, naririto sa San Juan, Batangas, sa Taytay, Rizal, at maging yung mga nasa, of course, nasa Singapore, nasa Korea, at yung nasa Middle East, at nasa Amerika. Welcome po kayong lahat sa ating celebration today, no, on the 13th year anniversary ng LJC San Juan City. Ang malakas, praise God. Hallelujah! Praise God. So, tuloy-tuloy po tayo ngayon, mga kapatid, sa ating pong pagpupuri at tayo po ay magbibigay ng mga pasasalamat sa Diyos at papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga awitan. Okay? So tayong lahat ay tumayo. Praise God. Pangungunahan po tayo ng worship team ng San Juan City. Okay? Sa ating pong praise and worship. Of course, naririyan po ang ating pong National Youth Coordinator, Sister Len Jokino. Kasama po sila Brother George and the rest the worship team na sila po ang maunguna sa ating pong praise and worship. To God be all the glory. Palakpakan po natin ang malakas ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord. Tayo po'y nagkatipon sa hapon ito at tayo po'y patuloy na umuli para sa ating Diyos na po. Amen, amen. Yes, Lord God Jesus. Hallelujah. Iya'y nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon.
kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, pinili mo ng lubusa. O sabay-sabay, sabay-sabay, nagaganda sa ilang ng papuri ito. Sabay-sabay, nagaganda sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangamanghang pag-ibig ng paslangit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y dinubos. Kamangamanghang pag-ibig ng paslangit, kalinahan mong ibos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. So minsan pa tayo nagkatipon sa hapon ito. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay mapiling ngayon. Wala ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, pinili mo ng lubusa. Sabay-sabay tayo nagagalang para sa ating ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord God. Sabay-sabay nagagalang sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y dinubos. Kamangamanghang pag-ibig, lampas langit kami pinahatong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Kamangamanghang pag-ibig, kamangamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y dinubos. Kamangamanghang pag-ibig, lampas langit kami pinahan ng lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. So higit sa lahat ang pag-ibig mo, Panginoon, higit sa lahat ang pag-ibig mo, nabisang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ang pag-ibig, Panginoon, hallelujah, hallelujah. Nabisang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Wala nang mas higit sa Panginoon. Wala nang mas higit. Wala nang mas lalapis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Wala nang mas higit sa Panginoon. Sa hapon ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, napakadakila mo sa iyong mga anak. Hallelujah. Walang pag-ibig na aking nakamit. And for the last time, wala mas higit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Wala nang mas lalapis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Higit sa lahat ang iyong pag-ibig, Panginoon. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, nabisang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ang iyong pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Nabisang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng napakaliwanag
nga, Panginoon, na sa iyo lamang ang kapurihan, Panginoon, ang walitian ngayon at kailangan. Hallelujah. Jesus, sa iyo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang karangalan. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang kapurihan, Panginoon. Jesus, sa iyo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang karangalan. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O pupurihin ka sa amin, itataas ang aming tingin, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa amin, Panginoon. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aming tingin, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa iyo ang kapurihan. Jesus, sa iyo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang karangalan. Karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa amin. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aming tingin, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan, Panginoon, di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo, Diyos, hindi mapapantayan. Kadakilaan, kadakilaan mo, Panginoon, hindi mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Ikaw, Yahweh, ikaw, Yahweh,
Praise God, hallelujah. Sabi nga sa mundong ito, mararanasan natin yung kapighatian. Mararanasan natin yung lungkot, yung karamdaman, yung kawalan. Pero sabi nga ng Panginoon, hindi natin dapat kailangan na panghinaan. Amen. Patuloy lamang tayo magtiwala sa Kanya dahil sabi nga, ang Diyos ay pinagtagumpayan na ang mga bagay na ito. At lagi nating aalalahanin that the battle is not ours, it's in the Lord. Amen. Kaya patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos. Patuloy tayong manampalataya na anuman yung battle na ating kakaharapin, gaya ng Panginoon, pagtatagumpayin din tayo niya. Amen. Praise God. Kaya napakadakila na ating Diyos. Tayong mga anak, hindi niya hayaan na tayo ay hindi maging overcomer. Kaya lahat ng mananagumpay na anak ng Diyos magsabi ng, Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Praise God! Purihin natin ating dakilang Diyos. Malakas palakpak para sa Kanya. Palakpak ng isang mananagumpay na anak ng Diyos. Hallelujah! At habang kami ay umaawit, you are free to worship the Lord. Purihin natin siya, damhin natin ang kanyang presensya sa oras na ito. Hallelujah! Tayo'y mananagumpay. Amen. Praise God. Glory. Hallelujah. Praise God. You are always fighting for us, heaven's angels all around. My delight is finding know that you wear the victor's crown. You always life in my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name will I bow down. In your presence fear is silent, for your word a victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Praise God, you have overcome, you have overcome, hallelujah, Jesus, you have overcome the world. Praise God, hallelujah. The victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you
the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you were the victor's crown. victor's crown of justice. Amen. Minsan papalakpak na mananagumpay sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Magandang araw po sa inyong lahat at unang-una po ay binabati po namin kayo ng maligayang anibersaryo at pangalawa ay nagpapasalamat kami kay Pastor Yuni at kay Pastor Lisa sa kanilang patuloy na paglilingkod sa Panginoon. They really committed their life for the works, for the service of the Lord, and it's really admirable at tunay na nagagalak kami na makita sila na patuloy na pinapangunahan po ang gawain po diyan sa iba't ibang pong dako ng Maynila. At I remember last week when I had some exchanges with Pastor Alisa kung ano ang theme for the 13th anniversary. So ang sabi niya is a year of victory. So that's why for today we just would like to share with you a topic about how to live a victorious life. So kung paano mamuhay ng matagumpay na buhay. So ang text po natin ay nandito po sa Joshua chapter 6 verse 2 to 4. Basahin po natin. Ang sabi po doon, but the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its king, and all its strong warriors. Verse 3, you and your fighting men should march around the town once a day for 6 days. 7 priests will walk ahead of the ark, each carrying a ram's horn. On the 7th day, you are to march around the town 7 times, with the priests blowing the horns. So, let's do the math po. So, ang sabi doon, kailangan nilang magmarcha, si Joshua at ang mga Israelita ng isang beses kada araw for 6 days. Sa pang-7 araw, kailangan nila magmarcha ng 7 beses. So 6 plus 7, yeah, so it doesn't take for someone to really be good in math. So 6 plus 7 equals 13.
Yeah. So ang mensahe pong ito is really for all of us as we celebrate the 13th anniversary. Yeah. So it's not a coincidence, right? But it's really for each and every one of us. Yeah. So and let's continue. So verse 16, so the same chapter, Joshua chapter 6. The seventh time around, as the priests sounded the long blast on their horns, Joshua commanded the people, "Shout, for the Lord has given you the town." Then, tumalong pa tayo dun sa verse 20. So when the people heard the sound of the ram's horns, they shouted as loud as they could. Suddenly, the walls of Jericho collapsed, and the Israelites charged straight into the town and captured it. So, as a background po, the book of Joshua is one of the most exciting book in the Bible, and you can see a lot of wars, a lot of battles, where God really bring victories to Joshua and the Israelites. And one of the very prominent stories in this book is what we had read just now about the promise of the Lord for Joshua that the wall of Jericho will fall and they will conquer it. So let's pray. So Heavenly Father, Lord Jesus, we're very thankful of God for this time that you had gathered us, Lord. Bagamat Panginoon, hindi man kami magkatipon-tipon in one particular place. It may be through a virtual meeting, online church service, but we believe your presence is upon us, Lord. Tunay po kayong kumikilos po, Panginoon, sa aming kalagitnaan. And today, Lord, I ask, Lord, for your blessing, Lord, that as I share this word, let this word be shared with such encouragement, Lord, to each and every one. Bless your word with such anointing that it will be, Lord, shared with boldness. It will be shared, Lord, with such conviction that will bless each and every one, Lord, that is hearing this word right now. All this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. So, tanong, so paano mamumuhay ng buhay na matagumpay? Yeah, yan ang pang topic natin ngayon. Pamumuhay ng matagumpay na buhay. So, paano mamumuhay ng buhay na matagumpay? How to live a victorious life? Pero po, unang-una, bago natin sagutin ang tanong na yan, kailangan natin magkaroon ng realization, awareness, and vigilance. Ano ba yung vigilance? Papagbantay sa ating paligid, sa sitwasyon, at higit sa lahat sa ating kaaway. So there should be a certain kind of realization, awareness, and vigilance. Right? Because according to 1 Peter chapter 5 verse 8, stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. So in this story, let's be aware and analyze first what Joshua and the Israelites are facing. So kung titingnan po natin sa ating pong binasa, although yung ibang verse po, I'll skip it for the sake of time, makikita natin na sa story na to of the fall of Jericho, sa verse 1, makikita natin na the gates of Jericho were tightly shut, meaning it's not open. It's sarado kandado. And then ang Jericho ay meron po silang king. And you know, king symbolizes power and authority. At meron silang strong warriors. And the strong warriors symbolizes strength. At meron po silang what we call a formidable wall of pader. So, the walls are a massive stone walls. Nung araw po, talagang yung mga wall po is hindi po basta pader o hindi po basta dingding. So, gawa po siya sa unpolished na mga bato. So, matitindi at malalaking mga bato na pinagpatong-patong. So, in fact, the wall of Jericho is around 3.6 meters or close to 12 feet high. Okay? And about 1.8 meters o 6 feet wide. So talaga pong malawak na pwede pong dumaan doon yung karwahe
And this wall of Jericho symbolizes obstacles and hindrances. So it's really a hindrance o hadlang. O sa mga kabataang binata at dalaga, tingnan mo yung katabi mo, pero siguraduhin mo lang na hindi mo kapatid o kamag-anak yung katabi mo. So yan ang opposite ng hadlang. Dahil baka siya ang katuparan ng pangako sa iyo ng Diyos. Biro lang po yun. So again, it's really, a massive obstacles, a massive hindrances that Joshua and the Israelites are facing. So, king symbolizes power and authority. So, strong warriors symbolizes strength. So, may matinding pader na talagang symbolizes hadlang. So, they are really in a very impossible situation. Right? But the reality is, Joshua and the Israelites will not be able to do it. And they cannot do it. But the good thing is, Joshua know that God is on his side. So, yun po importante. So, kung gaano man po kabigat yung ating pong kinakaharap, kung gaano man po katindi, the obstacles, the trials, things that in front of us, impenetrable, almost impossible, it doesn't matter because we serve a great and a big God. In God, nothing is impossible. Amen. Yeah. So, I'll just illustrate it to really a picture what kind of obstacles, right, Joshua is facing, right? And you look at it, how can they gain victory? How can they gain success with this kind of enemy, with this kind of situation? All right. But again, the good thing is, importante, Joshua knows that God is on his side. So back to the question, tanong. So paano mamuhay ng buhay na matagumpay? How to live a victorious life? Yeah? So the first thing we need to take note if we have to live a victorious life is to have a life centered on trust and obedience to God. So, unang-una, para pong mamuhay ng matagumpay na buhay, ay kailangan po natin ng pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. So lagi pong magkasama yung tiwala at pagsunod. Kasi hindi naman tayo hindi naman tayo susunod kung hindi tayo magtitiwala. Kaya tayo sumusunod kasi meron tayong pagtitiwala. So ganun lang po 'yon. So ganun din po sa Diyos, right? So kailangan natin unang-una para magkaroon ng matagumpay na buhay, ay meron po tayong dapat na pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. So kung may katabi ka, habang nakikinig sa sharing na ito, sabihin mo sa katabi mo, willing ka bang magtiwala? Yan. So tanong mo ulit, willing ka bang magtiwala? Alright. So kung titingnan po natin, yung verse 6 po, sinasabi po doon, Joshua called together the priests and gave orders and instructions to the people on what they need to do, kung paano sila magmamarcha, kung paano sila iikot sa Jericho. So, Joshua really gathered his people, give instructions, gave orders, right? So, they really put their trust and they really obey what God had asked them to do. So again, the first key to living a victorious life is pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Alright. So pangalawa, so anong kailangan natin i-take note if we want to live a victorious life? So the second thing that we need to take note if we want to live a victorious life is to always stay in God's presence. So, dapat po lagi tayong nananatili sa presensya ng Diyos. So, yun po yung pangalawa. So, una, may tiwala tayo at sumusunod tayo sa Diyos, katulad ng ginawa ni Joshua. So, nagtiwala siya at sumunod siya sa utos ng Diyos. At pangalawa, they stay in God's presence. So, nanatili sila sa presensya ng Diyos. Doon po ulit sa Joshua chapter 6 verse 8. Ano pang sabi doon? And after Joshua spoke to the people,
the 7 priests with the ram's horns started marching in the presence of the Lord, blowing the horns as they marched. And the ark of the Lord's covenant followed behind them. So they march in the presence of the Lord. So that's why the presence of the Lord is with them, because they march in the presence of the Lord. But going back to the story, the Lord had instructed Joshua of certain pattern or routine how to conquer Jericho. So kung titingnan po natin yung story from the chapter 6, so we can see that there are 7 priests or sacerdote that walk ahead of the ark of the Lord's covenant. Yung ark po ng Lord's covenant, it contains the tablets of the 10 commandments given to Moses. And then, hindi lang po 7 sacerdote yung kailangan na sa unahan ng arko, but these 7 priests walking ahead in front, each of them will carry a ram's horn o pakakak na sungay ng tupa. Yeah, and then the 7 priests will blow the horns while marching. And then even the military men, those armed men of Joshua, are in a specific position, in a specific order in the marching column. So they have to be in front, and also they have to be at the back. And then the order is they have to march for 6 days, isang beses bawat araw, sa pang 7 araw ay 7 beses. Right? At kailangan hindi sila sisigaw, or they don't even speak while marching until Joshua told them to do. Right? So there is a certain order and routine o gawain that they had to follow when walking around Jericho. And this is how they were able to maintain the presence of the Lord with them. So in fact, because of the presence of God with them, the enemies are not able to touch or hurt them. Dahil babad sila sa presensya ng Diyos habang nagmamarcha sila, dahil sinunod nga nila ang utos ng Panginoon, and they follow a certain structure or order while they march, right? So hindi makalapit yung kaaway sa kanila, kahit nakikita na sila ng kaaway sa ituktok ng pader, right? But the enemy cannot approach them, right? The enemy are afraid of them because the presence of the Lord were with them. So the same thing in our Christian life. If we want to live a victorious life, we have to cultivate a certain pattern of how we live. We have to practice a certain routine, lifestyle, okay, that will always, right, ensure the presence of God stays with us. So ano ba ang kailangan lifestyle o routine ng isang Kristiyano, right? So it should be a routine or lifestyle of worship. It should be a routine or lifestyle of reading the words of God and meditating on it, right? So it will be a lifestyle of devotion. It will be a lifestyle of prayer, especially prayer. And you know mga kapatid, prayer is the most powerful tool that a Christian should have, right? So kailangan natin mag-cultivate ng certain lifestyle sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Pananalangin, pagsamba, pagbabasa ng salita ng Diyos, and we continue to meditate on it. Mag-devotion tayo sa araw-araw. So kung gusto natin ng matinding pagdi-devotion, tanungin natin si Pastora Elma or Pastora Lalay kung paano mag-devotion. They are very good on that. Yeah. So we have really to practice a certain routine in our Christian life. So dapat pagkagising sa umaga, Biblia pala ang hawak. Yeah? At ang Biblia ang ating pinagmumuni-munian sa araw-araw. So hindi pala dapat na pagkagising, cellphone ang hawak, and then chismis sa Facebook yung dapat basahin. Amen? Yeah. So let's have a time of devotion to know God more, to talk to Him, to listen to Him, and be closer to Him.
So in fact, the same book in Joshua chapter 1 verse 8, ang sabi po doon, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. So pag-aralan natin ang banal na kasulatan ng tuloy-tuloy. Pagmuni-munihan natin ito araw at gabi, nang sa gayoy, siguradong masusunod natin ang lahat ng nakasulat dito. Doon lang ikaw ay sasagana at magtatagumpay sa lahat ng iyong gawa. So take note, right? Only then will you prosper and succeed in all you do. Yeah? Dahil dun sa binasa nating kasulatan. So in fact, kung titingnan natin ng Biblia, it was really Apostle Paul who gave us an idea how to really live and stay in the presence of God. Ang sabi niya doon sa Philippians chapter 1 verse 21, "For me to live is Christ and to die is gain." Yeah. So kay Apostle Paul, kung titingnan natin, so he wants to stay in the presence of God whether he live or whether he die. Right? For him to live is for Christ. So ibig sabihin, habang siya nabubuhay, gagawin niya kung ano ang pinapagawa sa kanya ng Diyos. So he will live in the purposes, in the will of God on his life, to share the good news, yeah, to minister, right? So yun ang sabi niya for me to live is for Christ. And not only that, in fact, ang sabi niya, to die is gain. So for him, dying is even better, right? Dying is even better for him because he knows that when he die, he will be with God, yeah, in paradise, right? Yeah. So really, Apostle Paul say, "For me to live is Christ and to die is gain." So really, we can see he gave us an idea how to ensure the presence of God stays with us, right? So again, the second thing that we need to take note to living a victorious life is always stay in God's presence. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, magbabad ka sa presensya ng Diyos. Ulitin mo. Sabihin mo sa katabi mo, magbabad ka sa presensya ng Diyos. Amen. So, ang pangatlo at ang pinakahuling bagay that we need to take note if we want to live a victorious life is what? Yeah. So, we have to wait for God's timing and act. Okay? So, recap lang So, una, kailangan nating magtiwala at sumunod sa Diyos. Pangalawa, kailangan nating babad. Saan? Sa presensya ng Diyos. At pangatlo, kailangan natin na maghintay for God's timing at umaksyon. So, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, willing ka bang maghintay? Again, repeat. Sabihin mo, willing ka bang maghintay? Yeah. So, in verse 16, Joshua chapter 6, ang sabi doon, the seventh time around, as the priest sounded the long blast on their horns, Joshua commanded the people, shout for the Lord has given you the town. So, imagine, 6 days silang umiikot doon sa Jericho, sa town of Jericho. So, unang araw, so it's around, actually it's around 2 kilometers. Normal walking, normal marching, so it will take them isang oras. Okay, isang oras para umikot doon sa Jericho. So, they do it for first day. Second day, ginawa ulit nila. Third day, ikot ulit. Fourth day, siguro naman on the fourth day, pwede na sila magreklamo. I mean, what's the sense na, I mean, ikot lang. I mean, ikot ng isang oras. And then, fifth day, ikot ulit. Okay, yes, sixth day. Yeah, so ganun din, ikot lang sila. So, for another 1 hour. And dumating yung seventh day.
So, tuwang-tuwa na ang yung mga Israelites, di ba? Kasi on the 7th day, so matatapos na sila. Yeah, ang problema, on the 7th day, kailangan nilang umikot ng ilang beses? 7 beses. So, it takes them 7 to 10 hours to march on the town of Jericho. Yeah. So, when you look at it, what's the sense? It looks like it's nonsense. I mean, ikot ka for the first 6 days, and the 7th day, ikot ulit. And then, siguro yung mga tao sa Jericho, habang pinapanood silang umiikot dun sa town, natatawa sa kanila. Kasi, wala parang paikot-ikot lang eh. Yeah, it doesn't make sense. But again, sometimes, right? Oftentimes, yung mga bagay na iniisip natin ay nonsense is in fact a test of our patience. So it's a test of our obedience o pagsunod and trust o pagtitiwala sa Diyos. Yeah. So it's a test. It's a test, right? Yeah. So I remember, I think for some of you knows, way back in December 2015, I lost my job, and then for 2 years, right, I cannot really find a job. So I sent hundreds of applications, right, but I cannot find a job. But I know God is doing something upon my life, upon the life of my family. So it's a long story, yeah. But magdadalawang taon na at wala pa rin akong work, and then I decided, because desperate moment requires desperate measures or actions. So yung magdadalawang taon na, so I go for 3 days of fasting and prayer, right? Hoping na at the end of that 3 days, so kinulong ko sa sarili ko sa kwarto, so talagang nag-fast, nag-pray, yeah, just water for 3 days, with the hope na after that prayer and fasting, I will get a job. So ang tanong, so after that 3 days, nagkaroon ba ako ng trabaho? Anong sagot? Hindi. And you see, it's really difficult because I have kids that I need to send, that we need to send to school. So also I have to support my parents in Philippines. And then we have some financial obligations about certain property in Manila, and also the house we have here in Singapore, right? But again, magto 2 years na, way back 2017, so 15, 16, 17, so wala pa rin akong work. And then after prayer and fasting, nothing. But I received a word from God, and you know the word that I received from the Lord. Sabi ng Lord, maghintay ka. Wait, Lord, ano ba? Ang tagal ko na naghintay, more than 1.5 years, and still I need to wait. But again, the Lord confirmed His message. You still have to wait. Yeah. So I still have to wait. And then I realized I really have to wait for so long, because in my prayer, right, I really pray to God that I will get the best job, the best company, okay, the best boss, lahat the best. So inisip ko, yung pala yung hinihingi ko sa Diyos, the best of everything, right? So kung siguro nanghingi lang ako ng instant noodles, right, ura-urada, I'll get a job pero hindi naman pala instant noodles yung hinihingi ko. So I'm asking for a steak, right? So if you want a steak, then you have to get the very best meat. It has to go to a certain type of cooking, well done, and so on, right? So I just realized it, yeah. So but again, God will not fail us, and God will always with us, okay. And the thing is, the longer you wait, the greater the victory,
right? And really, God blessed me and my family. So after 2 years, right, way back in December 2017, so I got a job. Yeah. So for those na may access sa Facebook ko, so you can take a look on some pictures, albums that I have in my Facebook way back in January, I think, or February of 2018, to really see how God, how good God is, how God restored me, how God restored my family. Yeah. And again, in fact, my first day in that particular company that I'm in right now is on December 27, 2017. So when people knows about that, so kataka sila. I mean, sinong kumpanya mag-hire sa'yo after Christmas or before New Year, right? So again, napaka ironic, right? Before Christmas, after Christmas, and before New Year. I mean, normally you have to start work on January. Konti na lang, ilang araw na lang, January na. But again, we cannot question God's timing because God's timing is perfect. And I got the promise that I'll get the job in 2017. So God had to fulfill that promise upon my life. Amen? Yeah. So, indeed, the longer you wait, the greater the victory. So, yung mga naghihintay, okay lang, maghintay pa tayo. Oo. Dahil sa matagal natin paghihintay, mas matindi yung tagumpay na ibibigay ng Diyos sa atin. Alright? Yeah. So, going back to the story in verse 20, Joshua chapter 6, ang sabi pa doon, when the people heard the sound of the ram's horns, they shouted as loud as they could. And suddenly, the walls of Jericho collapsed. And the Israelites charged straight into the town and captured it. So the walls of Jericho collapsed. The Israelites charged straight and captured the town. Amen? So kung titingnan po natin, in Joshua and the Israelites, upon trusting and obeying God, keeping themselves always staying in God's presence, then waited for the God's timing and acting on it, they had gained victory. So in summary, living a victorious life is a life centered on Jesus Christ, a life of trusting and obeying Him. It's all about staying in His presence. And finally, be patient and wait for God's timing and make sure to act on what God wants you to do. Nabuwal ang pader, but if you don't do something after it, nothing will happen. So it's important to act, right? So, binuwala ng Diyos yung pader right? At His timing. Pero kung hindi pa rin tayo a-action, so wala pong mangyayari. So we have to act on it. So it's always God's timing plus our action, right? Yeah. So, and really, we have to take note that a victorious Christian life is an everyday life. Again, paano tayo magkakaroon ng victorious Christian life? So, ulit ko lang ulit. So, dapat meron tayong trust at pagsunod sa Diyos. Pangalawa, kailangan nating to always stay in the presence of God. And pangatlo, willing tayong maghintay. And willing tayong umaksyon. So, we have to wait and then at God's timing and act on it, just like what happened in this story for the fall of Jericho, right? And we should take note na ang matagumpay na buhay ng Kristiyano is hindi lang po to celebrate big victories in our life, but it's really an everyday life. In fact, pagkagising natin sa umaga, so it's already a victorious Christian life. The fact na nakakahinga tayo, the fact na God give us that beautiful day in our midst. So it's really something that we have to be thankful. Yeah. So we have to live really a victorious Christian life. And I have a good news bago ko po tapusin yung sharing nito. Doon po sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesus. So, ngayon lang po nakarinig ng mensahe na ito.
sa unang pagkakataon, ako'y may magandang balita sa inyo. Alam niyo po ba that you can also experience a victorious Christian life? So, kailan? Ngayon po. Ngayon o ora mismo. Today is God's perfect time for you to live a life of victory. Ang sabi po ng Biblia doon po sa John chapter 16 verse 33, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows. But take heart because I have overcome the world. So napagtagumpayan na po ng Panginoong Hesukristo. Kanya na pong tinubos ang ating kasalanan doon po sa krus ng Kalbaryo. Yeah. So the victorious Christian life is now upon us. So I'll pray for you, right? You want to accept the Lord Jesus Christ upon your life. Yeah, so just follow this prayer. Heavenly Father, Lord Jesus, I come before you. Ako po ay unang-una humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkakasala. Linisin niyo po ang aking buhay. Sa araw pong ito, kayo po ay aking tinatanggap bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At handa po akong mamuhay ayon po sa inyo pong kalooban. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Sa inyong pangalan, ako'y nananalangin. Amen. Yeah. So, you can now begin to live a victorious life by accepting the Lord Jesus Christ in your life. And for the rest of us, so again, as I shared a while ago, so this is the 13th anniversary of LJC San Juan. And I believe it's not only for LJC San Juan because kung titingnan po natin yung Pastor Yuni and Pastor Lisa na nasa Montalban ay is from LJC San Juan. Pastor Elma, Pastor Lalay na ngayon po ay nasa Batangas is from LJC San Juan. Pastor Hilda sa Taytay is from LJC San Juan. Right? And again, this is not a coincidence that the message for today is about Joshua and the Israelites, God giving them victory, right? And 13 times they paikot-ikot sila doon sa Jericho, right? So I just felt today that this is really something for the church, that it's really time now. Okay, this is your time to claim God's promises upon the church, right? This is really a year of victory. And God had given us our own Jericho. So we'll just have to really act on it, and we have to move forward and claim it. Yeah, kung ano mo po 'yon para po sa ating pananambahan. Pangalawa, personally, so if you think, not really think, so I just sense that some of us, some of you, okay, is on their respective personal battles, right? So, feeling nyo, paikot-ikot ang buhay, so there's no breakthrough. I've been waiting for so long, and I mean, you might think it's hopeless, but no, don't give up, right? Yeah, yung mga Israelites, they don't give up. Kahit it doesn't make sense for them to circle the town of Jericho for 13 times, right? So don't give up. God, this is your day, this is your season, right? And claim it. Kung ano man yan sa personal na buhay, yeah, sa inyong paglilingkod sa Diyos, don't think of it na it doesn't make sense. Kung tinitingnan nyo na bakit paikot-ikot lang ang buhay ko. No. Yeah. Just put your trust in God. Stay on His presence. Wait for God's timing and act on it. And God will bring you the breakthrough, the miracles that you've been waiting for. And it will happen this year. This is your season. This is your time. Let's pray. Heavenly Father, Lord Jesus, we're very thankful for this message, Lord, that we receive today. Lord, we pray, Lord, that truly, oh God, nurture in our life,
Lord, a victorious Christian life that we will put our trust, our confidence, and obedience to you. Pangalawa, Panginoon, that we will always strive to continue to stay in your presence. And Lord, pangatlo, Lord, we will, Lord, wait and continue to be patient, Lord, for your timing, and we will act on it, Lord. And today, Lord, we pray. I pray, Lord, that you continue to open the windows of heaven, not only the windows, the doors of heaven, fling wide its gate, and pour out, Lord, your enormous favor and blessing to each and every one. I declare blessings. I declare favor. I declare, Lord, enormous, Lord, victory, great exploits, Lord, your grace and mercy upon each and every one that is hearing this message right now. That will of God, we declare and we claim our season had come, our year had come. Today, this season, this year, is truly a year of great victory. Even as you bring victory, Lord, to Joshua and the Israelites, Lord, the same thing for us, Lord. We claim your victory. Thank you, Jesus. In your mighty name we pray. Amen. Maraming salamat po. God bless you. Praise the Lord, purihin ng Diyos. Maraming salamat po sa ating pong guest speaker coming from Singapore. Walang iba kundi si Brother Edwin and sila. Palakpakan po natin from Victory Family Center, Singapore. So, purihin ng Diyos. At by the way, nais ko palang batiin din at pasalamatan ang ating pong Brother Lois Bandoy. So palakpakan po natin na kung hindi po dahil sa kanya ay hindi po tayo magkakaroon din ng isang team ng mga awit at mga instrumentalist sa San Juan City. So salamat din sa suportang ibinibigay mo, Brother Lois, inaanak ko yan. No? At siyempre, siya rin ay napagkakatiwalaan natin sa gawain sa San Juan City. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo and once again, ating pong pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kabutihan, sa tagumpay na ibinigay niya sa ating mga kapatid dito sa San Juan City at gayon din naman sa lahat ng mga LJC family members na nasa iba't ibang lugar. Tawagin po natin ang ating pong pastoralista para po tayo isamahan sa ating pong pasalamat sa ating Panginoon. Tayo po mawit sa Diyos, taas natin ang ating mga kapatid at purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Praise. 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 Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa aking buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan
tayo po ay magbigay ng papuri sa Panginoon. Dadalangin natin sa Diyos ang ating tagumpay sa araw-araw, sapagkat ang laban na ito ay napagwawagian sa pamamagitan lamang ng mga nananalig at sumasampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah! Trust and obey the Lord Jesus. Stay with His presence. And remain with Him. And just like the Word of God says to us today, hallelujah, we need God's timing and we need to act on it. Kailangan po nating magtagumpay sa buhay na ito. At ang pagtatagumpay, mga kapatid, ay gagawin ng mga anak ng Diyos araw-araw. Araw-araw po, hindi tayo titigil. Hindi po tayo bibigay daan sa kaaway na tayo tatalunin yan. Mga anak ng Diyos, I know you have battle. Meron po kayong digmaang nararanasan. At yan ay nagaganap araw-araw. And the purpose and objective of this fellowship today, this celebration today, is for you to understand that every day your victory is available. Ang tagumpay mo araw-araw ay naririyan. Huwag ka lang mawawalay sa ating Panginoon. Anak ng Diyos, gaya ng inyo pong narinig sa ng ating Panginoon, kayo'y magtiwala sa Diyos, manat at niya. Amen. Tayo sa Panginoon. Tayo ay manatili siya. Kung lalabas ka ng Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Kailangan mo manatili sa presensya ng Panginoon. At alam na, mga kapatid, na ang lahat ng ating pong kahilingan sa Diyos ay may katugunan siya in the right time. You need to wait on God's timing. You need to wait on God's timing. Kapatid, I want to pray to all of you. Nais kalangin sa inyong lahat. Una-una kayong mga nais tulog sa noon yung kalagayan. We will continue to fight even in this pandemic. Hindi tayo magtatagumpay ang Panginoon sa bawat pamilya, sa bawat isa nyo. Hallelujah. Hallelujah. Let us worship the Lord and thank Him. Lord, salamat po sa pagkataong ito. Salamat sa ilan ng mga pagsubok nasa namin. Ilan ng mga trials, tests, nasa at kami sa Panginoon. At Lord, salamat po. Kahit pa, Panginoon, ang isang pinagtakita na peace pero hindi namin, Panginoon, namamalayan mo, Panginoong Diyos, mubuhay sa alayo. Panginoon, ay pinahiling mo ang aming pong pagsasalo. Pinahiling aming pong pagtitiwala sa iyo. Nagkawang Diyos, tulong patiran dito sa Panginoon. Amin pong mga kapatid na patuloy na naglilingkod at Ama, huwag mo kababayaan. Huwag mo sa Panginoong Diyos tatalikan. Tulungan mo po ang aming mga kapatid na ito, ang bawat pamilyang ito, na sila, O Diyos, ay laging magtatagumpay sa piling mo, Panginoon. Ingatan mo po ang kanilang mga hakbang. Ingatan mo po ang kanilang mga pagpapasya. Pagtagumpayin mo, Diyos, ang kanilang mga hinaharap na pagsubok. Panginoon, dalangin ko po ang bawat pamilya sa San Juan City, Panginoon.
Sila, O Diyos, hallelujah, magtatamo ng ibayong kalakasan. Magtatamo ng ibayong karunungan buhat sa iyo. At kung paano mo pinagtatagumpay ang mga kapatid sa San Juan, Batangas, sa San Jose del Monte, Bulacan, sa Taytay, Rizal, Panginoon, at sa Montalban, Rizal. Ganon din, Panginoong Diyos, pagtatagumpayin mo ang aming mga kapatid sa San Juan City. You will never leave them, O Lord, as you promise. You will not forsake them as you promise. You will keep them, O Lord, hallelujah. You will preserve them until you come, O God. Salamat sa mga pamilya, O Diyos, na nanatiling nagtitiwala sa iyo, Lord. This year, 2021, in the name of the Lord Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, we declare this year, O Lord, we will come together. We will worship you together there in San Juan City. No more lockdown, O Lord. No more pandemic, O Lord. There is victory because your victory continues, O Lord. Sinimulan mo yan noong 2020 and it will continues right now, Lord. Right this year, the victory will continues. Salamat, Panginoon. Inaasam-asam namin ang muling pagbubukas ng gawain sa San Juan City, O Lord. And it will happen this year, O Lord. Magaganap yan sa taong ito, Lord. Salamat po, Ama. Amin po pinasasalamatan ng iyong kabutihan at ang iyong walang hanggang pagsama sa iyong mga anak. Thank you, Lord Jesus. Thank you for every families that always support LJC San Juan City, Panginoon. Keep them on fire, O Lord. Lagi mo silang pagkalapin, O God. Hallelujah. Thank you so much. To you all the glory and thanksgiving in the name of the Lord Jesus Christ. And everybody say, Amen. Okay, palapakan po natin ang Panginoon. Praise God, praise God. Sige, maaari na po tayo makakaupo. Tawagin ko po si Ate Rosenda para po sa ating tithes and offering. Ayan mga kapatid, sabi nga po dito sa Deuteronomy chapter 15 verse 10, give generously to Him and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. Kapatid, sabi nga sa ating tema ngayon, the victory continues. Kapatid, alam kong pinagpala ka na last year. Amen po ba? Wala po malakpak. Amen po ba? Praise God! Hallelujah! Yung buhay mo pa lang, kapatid, yung araw na to na nabubuhay ka, pagpapala na yan, kapatid. Hindi porket sinabi kong pinagpala ka last year. Ay, hindi ako pinagpala. Kapatid, yung buhay mo na yan, pagpapala yan from the Lord. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Kaya nga, sa taong 2021, kapatid, the victory continues. Kapatid, ibalik mo sa Diyos lahat ng pagpapalang Kanyang ipinagkaloob sa buhay mo ngayon. Hallelujah! Ayan, kantahan po natin ang ating walang imposible. Kasi naniniwala tayo, kapatid, kapag ibinigay mo sa iyo yung offering mo, yung sacrifices mo, walang imposible na ibabalik sa Diyos lahat ng pagpapala at mga gusto mong makamit sa buhay. Hallelujah! Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niyang gawin lahat. O mahirap sa tingin ko. Mahirap sa tingin mo. Mahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa
manalangin ng ating mga kaloob. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to na muli binigyan mo kami ng pagkakataon upang ibalik sa iyo ang mga biyayang iyong ipinagkaloob sa buhay namin, Panginoon. Lord, nawa Panginoon, maging instrumento ang mga kaloob na to upang sa ikalalago ng iyong gawain, Lord. Patuloy mo kaming pagpapalain, Lord, para Panginoon patuloy kaming makapagbibigay sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyong dakila at matamis na pangalan. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Bago tayo mananalangin sa pagtatapos, binabati ko muna ang San Juan City sa kanilang 13th anniversary. Maraming salamat sa inyo mga kapatid at alam ko na ang araw na ito ay napakahalaga sa bawat isa. Sabi nga na the victory continues. Patuloy ang ating panadagumpay, gaya po ng mensahe ng ating kapatid na si Brother Edwin. Sabi, bago dumating ang victory, kinakailangan muna tayong magtiwala sa Diyos, sumunod sa kanyang mga kalooban. Kasi kung gusto man natin na magtagumpay, kung hindi naman tayo sumusunod, wala pong mangyayari. Gaya ni Joshua, napakahalagang halimbawa mga kapatid na dinescribe ng ating kapatid ang kanilang ginawa doon sa Jericho, no? Bagamat sa kaisipan natin ay mahirap talagang pasukin, pero dahil sila ay sumunod sa kalooban ng Diyos, sinunod nila ang utos ng Panginoon in the 7 days, no? Praise God, hallelujah, na talagang pinaikot-ikot sila ng una once a day. Pagkatapos, pang 7 araw ay 7 beses. Sa isang araw, sila ay umikot. Gaano kahirap yon. Praise God. Pero, doon na natin nakita yung victory na naghihintay sa bawat isa sa kanila. Ganon din sa atin. Maring sa panahon ngayon talagang pinapaikot-ikot tayo, no? Dahil dumadanas tayo ng iba-ibang problema, yung iba pinanghinaan na ng loob, no? Yung iba parang nawala na ng pag-asa, no? Pero sabi nga, magpatuloy pa tayo magtiwala sa Diyos at sumunod sa kanyang mga kalooban kung gusto natin magtagumpay. Praise God. Bagamat, sabi nga, hindi po tayo masyadong nakakapag-fellowship, pero ihanda natin mga sarili sapagkat mayroon malaking gathering na magaganap. Amen! Hallelujah! Hindi man tayo nagkikita dito sa mga churches, mga kapatiran. Doon ay sama-sama tayo sa isang napakalaking gathering na hinanda ng Panginoon. Sabi nga, kaya, friends, pagsikapan natin bagamat tayo ay dumaranas ngayon ng mga sariling problema, magtiwala lang tayo sa Panginoon. At isang araw, no, when the roll is cool up yonder, siguruhin natin na tayo ay naroon, sama-sama lahat, sa Praise God, Batangas, Muntalman, Bulacan, Taytay, lahat tayo ay magkita-kita doon. Amen? Napagbibigay mo sa amin ng kalakasan, patuloy na pagbibigay mo sa amin ng pag-asa, na sa araw-araw na aming Praise God, pagharap sa buhay, alam namin na kasama ka namin. Praise God, ikaw ang isang guide namin sa lahat, kaya kami umaasa na isang araw kaming lahat ay magtatagumpay. Kaya Lord, salamat sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Praise God, hallelujah, na patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan. Bagamat hindi po kami masyadong nagkikita, sa tuwing Sunday, Panginoon, subalit, isa lamang ang aming espiritu. Lord, kami isa laging nagsasama-sama, Panginoon, at sa panalangin, ay pinapanalangin namin ang bawat
Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Sa aming kapatid na ginamit mo, si Brother Edwin, pagpalain mo kanyang buhay, patuloy mo silang ingatan doon sa Singapore, at palakasan din, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. At ganoon din po sa bawat isang narito, magpatuloy tayo mga kapatid. Praise God, hallelujah. Ibigay natin sa Panginoon ang lahat, sapagkat ang lahat ng mga nagaganap, mayroong kapahintulutan ang ating Panginoong Diyos. Kaya kailangan lang tayong maging masunurin at mapili sa matapat na paglilingkod. Lord, salamat sa mga salita mo na aming napapinggan sa umagang ito at sa Philip at ganun din po, Panginoon, sa aming kapatid. San Juan, patuloy mo silang palakasin. Lord, hallelujah, ang kanilang pananampalataya at buong pusong magtiwala sa iyo, Panginoon. Lord, salamat. Ang lahat ng ito ay aming hiniling. Praise God, at ibinabalik ang lahat ng pagpapasalamat sa iyong makapalang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Praise God. Praise. Lahat po tayo ay tumayo, mga kapatid, at bilang pagtatapos sa ating pong gawain, nais ko pong hilingin ang bawat isa ay itaas ang kanilang mga kamay sa gawing langit at tayo po ay magbigay ng bendisyon at pagpapala sa bawat isa. Sa pangalan ng ating butihing Diyos na nagtataglay ng buong kapangyarihan, gawad nawa niya sa inyo at sa bawat isa ang pagtatagumpay, mabuting kalusugan, kalakasan, patuloy na biyayang espiritual sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak sa Jesucristo ay patuloy na magpakarami sa karunungan at sa biyaya ng ating Panginoon. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Okay, palakpakan po natin pa. Happy 30th year anniversary, LJC San Juan from LJC Montalban. Happy 13th year anniversary LGC San Juan, and nagpapasalamat ako sa ating mahal na pastor and also sa aking Manay Lori at sa buong LGC family at family Chukino. Masasabi ko is sa buong buhay ko is LJC San Juan ang pinaka mahalaga hindi lang bagay kundi pinaka malapit talaga sa aking puso dahil sa kundi siguro dahil sa pag-anyaya sa akin ni Manay Lori. Hindi ko makikilala ang buong LJC family at nagpapasalamat ako sa bagay na yun dahil doon nakilala ko talaga ng lubos ang ating mahal na Panginoon at maraming salamat LJC San Juan and happy 13th anniversary at namimiss ko na yung worship nating miyembro ng LJC at bagamat nandito ako sa malayo is talagang kahit busy sa trabaho paminsan is hindi ko na naabutan yung live kaya nag-ano na lang ako kahit hindi na siya live is pinapanood ko talaga siya kasi parang
pag napapanood ko siya is parang nandun na rin ako sa Pinas at parang nasa worship area na rin ako, kaya masayang masaya ako pag nakakapanood ako ng ganong preach. At maraming salamat sa ating mahal na pastor. At I miss you guys, and also namimiss ko lahat ng samahan natin. At sana mawala na tong virus at nang makabisita at makauwi ng Pinas. Yun lang po, at muli maraming salamat sa ating pastor at pastora at sa buong miyembro. Happy 13th anniversary LJC San Juan. I love you all, guys. Happy 13th year anniversary LJC San Juan. God bless! Hello, kumusta kayong lahat dyan sa Pilipinas? Sa lahat ng bumubuo ng LJC branches, San Juan, Montalban, Taytay, Batangas at San Jose, Bulacan. Happy 13th anniversary LJC San Juan. I am thankful na naging bahagi ako ng gawain noong nandyan pa ako. Every Sunday tayo nagkakasama at sumasamba sa ating nag-iisang Diyos. Panalangin ko sana ay magkaroon na rin ng sariling tahanan or building ang LJC San Juan for Sunday service katulad ng ibang branches. Sana dumami pa ang members at magkaroon ulit ng youth ministry. Keep safe everyone, and God bless. Happy 13th anniversary LJC San Juan from Leon Family. Happy 13th year anniversary LJC San Juan City. God bless you po. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat ng LDC family, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Praise God. Ako'y nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, na kahit mahirap ang kalagayan natin, iwa-iwalay ang LGC San Juan, ang wala talaga, walang building, walang pastor. Kaya mga kapatid, pasensya na kayo kung kami kahit paano nagsisikap kami na magampanan namin ang utos ng aming pastor, na ito pastor, ay isang utos ang sinabi mo kay Len na maghanda. Puntahan si Lois at mag-practice. Inutusan mo si George. At ang sabi mo pa, pupunta kayo mag-asawa dito. Ngayon, inabot kami ng maghapon, pastor. Walang pastor na dumating. Kaya pasensya ka na, pastor. Kaya sabi ko sa kanila, i-record na lang. Dahil siguro, marami kang gawain, walang oras, o kulang ka na sa oras, pastor. Praise God, hallelujah. Ito'y LDC San Juan 13th anniversary. Kaya mahirap man dahil ang guitarist namin nanggaling ng Santa Misa, nanggaling ng Taytay ang isang, praise God, si Mercedes, nanggaling sa San Juan si George, sawing hindi nakarating, walang masasakyan. Praise the Lord. Pero ito, kami hindi naman namin ito magagampanan na sa Antipolo lang, walang kasama. Si Selen ang mag-organ, si Lurel ang kakanta. Ako paano, papalakpag na lang, magtutulak. Kaya, praise God, salamat sa Diyos.
dahil ito nakaraos kami ng maayos para sa gawain ng Panginoon, para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo, kaya namin ginagawa ito. Kaya salamat sa pakikiisa ninyo mga kapatid, LGC San Juan, Taytay, San Juan, Batangas, sa LGC Montalban. Salamat sa inyong pakikiisa na bawat churches ay mayroong presentation dahil sa ito'y anniversary ng San Juan. Kaya maraming salamat sa inyo mga kapatid. Praise the Lord. Hindi ko na nga alam kung ano ang sasabihin ko. Sabi ni Pastor, mag-testima na ito kung ano na ang nangyayari sa amin. Ito mga kapatid, walang sarili, isang taon na mga kapatid, walang fellowship. Pero salamat sa Diyos dahil may FB, nakakapanood kami ng live stream ninyo sa Montalban. Kaya kahit papano, praise God. Pero iba talaga mga kapatid, ang sama-sama tayong nagpupurit sa Diyos, sama-sama ang lahat. Praise God. Ito'y namimiss ko mga kapatid na gawain na ito. Isa pa itong i-send ni Ruby nung anniversary ng anniversary ng San Juan noong 2017 mga kapatid. Ako'y nalulungkot na, praise God, kung kailan pa namin maranasan uli ang ganong pagtitipon mga kapatid. Kaya sana matapos ng pandemic na ito mga kapatid, dahil lahat ng kahirapan hindi ako nila pinalalabas dahil bawal. Lahat na lang mga kapatid, bawal. Puro bawal. Pero ito mga kapatid, alam nyo, hindi ito gawain, hindi ito galing sa Diyos mga kapatid. Gawa-gawa ito ng mga tao. Isang, siguro pinagkakatirahan na yan ang mga doktor na yan na nakikiayon sila doon sa pandemic. Walang gamot. Pero bakit ang daming gumaling? Kaya salamat sa Diyos mga kapatid dahil iningatan niya ang ating mga kalusunan sa lahat ng LPC family na walang nagka-COVID na yan dahil tayo'y binalot niya ng kanyang banal na dugo. Kaya salamat, maraming salamat sa lahat ng pag-iingat niya, sa lahat ng pagsuporta niya. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kapangyarihan. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you so much. At ang lahat ng papuri pasasalamat ay tanging ibinabalik ko lamang sa ating mahal na Panginoong Jesus. Amen.